This past week, Daly City, California has been rocked by a rare case of gun violence. The coastal city is known to be a Filipino hub in the San Francisco Bay Area. The shooting death of 60-year-old Filipino Rolando Yanga. For us, it was a shock. And I know as a Filipino-American community, finding out that he is also Pinoy hits even closer to our hearts. After several delays, the man caught on video verbally and physically assaulting a Filipino family appeared in court on Monday afternoon. Nicholas Weber did not enter a plea for the hate crime and battery charges he is facing from his May 13th attack on the Roque family at a North Hollywood fast food parking lot. Hi guys, kumusta kayong lahat? Harry here from Pinoy Nomads. Ako po ay isang registered nurse na kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakatira dito sa California. So ang video na to ay para sa mga Filipino nurses family na gustong lumipat dito sa California and nag-iisip at nag-aalala kung safe bang mag-raise ng family dito sa California. This Filipino man who requested to be only identified as Bob is continuing to recover from his injuries after a brutal beating at the 7-Eleven store in San Francisco where he works. He tells ABS-CBN News that he saw a man put another man in a headlock and began choking him. Sinutok niya. Pumunta siya sa 7-Eleven sa may window ng 7-Eleven, nasa loob ako. Parang binabang niya yung head niya sa window. Tapos sabi nung na tumawag ka ng 911. Bob said that when he tried to call the police for help, the attacker went inside the store and attacked him. 3 beses natumba ako. Tapos luckily na umalis siya. Eventually, authorities were able to track the suspect and apprehend him. However, his victim died from the beating. Bob, who is originally from Cebu, came to the United States in 1982 and has worked at 7-Eleven for 40 years. This is the worst what happened to me before. Before is only minors, but this time is very worse. A GoFundMe page has been set up by Bob's son, Richard, to help pay for medical and other expenses. So safe pa bang mag-raise ng family dito sa California? Ang short answer is depende. May magagandang lugar to raise the family, mayroon ding mga lugar na dapat iwasan kasi hindi siya maganda. So dito guys sa California, marami pa din yung mga family-friendly cities, tahimik na suburbs, magaganda yung mga parks, good schools, mga good community policing, Sinusugpo talaga nila yung mga criminalities. So yun yung dapat nyong puntahan, May areas din naman na kailangan nyong iwasan. So certain part ng big cities na maraming homeless, may mga gang activities, maraming drug addicts. So yun yung mga dapat nyong iwasan. Mas okay guys, mag-research kayo ng neighborhood na maganda kaysa yung statewide, Kasi statewide, napakalaki nga ng California So California is one of the biggest states, Parang ang liit lang tingnan sa mapa, pero ang haba niya, Pahaba siya. Yung width niya malapad din. From San Diego, LA, Sacramento, San Francisco, ganyan, dito sa North California, hanggang sa Eureka. Napakaraming mga cities na involved dyan, City to city, may mga magagandang neighborhood at may mga pangit din, Kaya dapat hindi yung California as a whole yung yung i-research nyo. Kadalasan guys, na napapanood kasi natin sa TV, nangyayari yan sa mga big cities like LA, tapos San Francisco, ang daming homeless, daming drug addict, ang daming mga nangi-snatch, yung nambabasag ng kotse, kukunin yung mga gamit mo, tapos yung iba drive-by shooting, tapos yung mga mall pinapasok. So parang lawless na lugar, yung pinoportray sa media. Pero pailan-ilan lang yun guys, Not generally ganun yung California guys, Although syempre maraming galit talaga sa California. I don't know. Marami din kasi naman talagang pangit dito guys. Hindi ako nagsusugarcoat. Maraming mga pangit na mga batas dito, Pero kasi wala tayong magagawa. Nandito tayo sa state na to. So we should follow the rules and abide. Pero yun nga,
hindi porke may nangyari sa mga ganong cities, i-generalize na natin. For example, ganun din yan sa Texas, sa Florida, sa Tennessee, sa New York, sa Chicago. Kahit sa Chicago, pangit din yung ibang neighborhoods doon, ghetto. Pero may magaganda ring neighborhoods, no? Yung mga suburbs and nicer areas. So, yun yung tatargetin nating puntahan. So, kung safety yung tinatanong po natin, kung safe pa bang mag-raise ng family dito, depende po yan kung saan kayo pupunta. Kaya research. Okay guys, maganda ba para sa mga bata yung California? Again, depende nga po yan. No? So maraming advantages dito. Isa sa mga advantages ay yung diversity. Since ang California is the melting pot of immigrants, diverse masyado yung population. Kaya maraming Asian, maraming Black, maraming Latino or Mexicans, maraming white. Halos balance yung population. No? So very diverse. Kaya hindi ma-out of place yung mga anak nyo. No? So, dito guys, may mga after-school programs, sports, yung mga dance, arts. So, kung ano yung mga magugustuhan, no, ng mga anak nyo. Tapos, yun nga, yung kagandahan, dahil diverse nga ang California, so, ma-expose sila sa different cultures. Ang kagandahan, pag na-expose ka kasi sa different cultures, ma-broaden yung perspective mo about life, no? Kaysa naka-concentrate lang sa isang kultura. Kaya, dito, mas accepting ang mga bata, yung mga lumaki dito sa California kasi nga expose sila sa mga iba-ibang lahi, no? So para sa akin mas magiging stronger yung mga anak nyo pagka diverse yung culture. Opinion ko lang po yun, no? So, may mga negative din, no? So, yung mga challenges naman, guys, dito para sa mga bata. So, progressive yung environment dito, no? Doon ma-expose, no? Lalo na sa mga public institutions like yung mga public schools dito. So, dito, guys, since progressive, yun yung mga gender identity, may mga laws na ganun, yun, statewide, na yung parents, wala kang say kung magiging transgender yung anak mo, di ba? Kung magpapakonvert siya from male to female. Delikado yung gano'n, no? Kaya kailangan, kung hindi gano'n yung values nyo in life, importante masubaybayan nyo, no? Lalo na kung sa public school nyo papapasukin yung mga anak nyo. If you're a Christian, I suggest guys na papasukin sa Christian school yung mga anak nyo kasi ma-expose sila sa mga progressive agendas, yung mga wokeism, leftist philosophies, communism, socialist ideas. Kung hindi gano'n yung pananaw mo sa buhay, conservative yung values mo in life, faith in God, hindi yung mga atheism. Kasi ganun yung mga tinuturo sa mga schools dito eh. So, mula sa murang edad hanggang sa nag-college. Kaya maraming mga woke people dito. Kaya marami nagagalit guys sa California. Kasi sa mga university dito guys, masyadong liberal. So, kung hindi ganun yung ano nyo, ay dapat mula bata, ay ituruan nyo na sila, no, about the Bible, no. So sabi nga sa Bible, di ba, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi nila gagawin yung mga maling mga bagay, no. Transgenderism, mga wokeism, socialism, kung ano pa mga ism, no. That doesn't align, no, sa biblical teaching na sinusunod natin, no, lalo na pag Christian tayo, guys. So yun yung mga mahirap dito, guys, sa California. Kahit naman hindi dito sa California, almost all of the US ay ganun yung tinuturo sa universities. Kaya I'm not sure ang America is on decline, no? Not unless yung mga Christians will stand up for God, no? Ang America is founded by the Word of God. Kaya nga sa pera, yung dollar bill ng US ay nakalagay, "In God we trust." Pero problema ngayon ng America doesn't want God anymore, no? Sa mga schools, sa government institutions, inalis na yung prayer, yung Bible reading, kasi dapat may separation ng state and religion, which is nasa constitution din naman. Pero this country is founded yung constitution ng America is founded based sa principles ng Bible, no? Kaya no doubt na ng America is declining as a nation kasi nga ang America as a whole are departing from the principles of God, no? So yun. So pag-usapan din natin yung crime and homelessness sa California. Are you Filipino as well? Yes, I am. American born and raised here in Oakland. I'm homeless in America. Your name and your age?
My name is William Montoya, and my age is 60 years old. And how long have you been living out here? I've been out here, I'd say 9 years. And is it this specific spot right here? Yeah, this area, but many different spots. Yeah, the city keeps moving, pushing us to a different location. City officials will say that we cannot stay in this area, and then next thing you know, they're sweeping the whole area, and it's like a vicious circle. We'll just move to another area, they'll go over there and then kick us out of there, and we'll move to another area. Then we'll end up in the same spot. From above, you can see the size of the problem, but for those on the ground, it may be a different story. We have lived under constant stress, constant duress. We've been under siege. Just because we're here and we're an inconvenience, they don't see us as people, they just see us as a problem. Ang karamihang mga homeless kasi guys ay mga drug addict, alcoholic, mga may mental disorders. Ang ibang mga homeless kasi dito guys, hindi nila ma-afford kasi talaga yung cost of living. Tapos kung nahaluan pa ng nagbibisyo sila, talagang magiging homeless sila guys, hindi nila ma-afford. And then maganda rin kasi talaga yung weather dito sa California. Ang inisip ko, ang karamihang mga homeless dito, hindi talaga taga-California eh. Mga galing ibang states, for example, malamig na doon, winter. Lilipat na sila dito sa California, sasakay ka lang ng bus or ng train. Maganda yung weather, hindi ka maninigas sa sobrang lamig, di ba? All year round. Pero lumalamig din talaga dito. Pero compared mo sa iba, hindi nag-i-snow karamihan ng lugar dito. Kaya feeling ko isa din yun sa mga factors kaya dumadami yung homelessness. Tapos, marami silang benefits din sa gobyerno, no? Yung mga homeless, free yung kanilang healthcare, ng food stamp, mga ganyan. Tapos maraming mga churches, mga institutions dito na tumutulong sa mga homeless, no? Yun lang, pag working ka dito, mataas ang tax. Karamihan nun napupunta sa mga social programs ng gobyerno, no? State, city, county. Yun din yung pangit dito, guys. So yun, may crime and homelessness talaga dito. Kahit saan, actually, parang wala pa akong nakitang city or town dito na walang homeless. Makikita mo yan sa mga tabi ng kalsada, may mga nakatent, lalo na sa Sacramento, San Francisco, ganyan, or dyan along Bay Area. Yeah, mga naka-RV, sa mga bulok ng mga sasakyan, kung ano-ano pa, kung ano na lang, basta may mga tent, ganyan. Kaya nakaawa din, pero ganun talaga dito sa California. So, kung hindi mo kaya matolerate yon, so hindi para sa iyo yung California. Pero may mga lugar nga din dito na less yung homelessness and yung crime. Kaya yun yung i-research nyo guys. Yeah, piliin nyo yung magandang neighborhood. Mas maganda yung school rating para safe kayo at saka safe din yung mga anak nyo guys. Safe bang mag-raise ng family dito sa California? Ang ating verdict ay yes. Kung maganda yung neighborhood, maganda yung city na napuntahan nyo. Kaya yun. Kung i-recommend ko bang lumipat kayo dito, ang sagot ay yes, pero depende. So, ang California ay hindi perfect, pero para sa maraming Filipino nurses or families, ay na-enjoy nila yung diversity, yung career, yung weather, and then yung better long options for the kids. No? Marami opportunities yung mga kids dito in the long run. No? And marami na mga Filipino dito guys na mga successful naman. No? Generation to generation. Yung iba, mahirap lang talaga nung pumunta rito, mga mean jobs yung trabaho. Pero pinagsikapan nilang may taguyod yung pamilya from being blue-collar jobs. So mga next generation, napag-aral nila, nakapag-graduate sa mga universities, colleges, naging professionals, unti-unti, di ba? Umangat yung buhay. So yung mga next generation, hindi na ganun kahirap. Dapat ganun yung mindset natin. So yung mga next generations, kaya tayo lumipat dito para magkaroon ng mas maayos na buhay, guys. So sa mga lilipat guys dito, I hope maging successful po kayo. And then, kung lilipat po kayo dito, comment po sa baba kung saan nyo gustong lumipat and kung bakit. And kung may tanong ba kayo about raising family in California, just don't forget to comment down below.
And guys, may pakisuyo po sana ako sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel po natin, Pinoy Nomads, ay mag-subscribe po kayo para lagi po kayong updated sa mga videos po natin about nursing and about life in California. Para mas ganahan pa rin tayong gumawa ng mga videos, no? And thank you so much sa lahat ng mga nagpa-participate, nagko-comment, nagsishare na kanilang mga experiences about living here in the US or in the States para naman makatulong sa mga kababayan po natin na nagbabalak pa lang na pumunta po dito sa Amerika or sa California. If you find my video offensive, lalo na pag nagbabanggit ako ng ibang states na doon kayo nakatira, and then parang ang dating California lang yung maganda. So, hindi ko po intention yun, no? So, ang focus ko po kasi ay dito sa California. Kaya nasasabi ko po yun parang in comparison with the other states. Pero, hindi ko po sinasadya kung masaktan ko po kayo or napagsalita po ako ng pangit about other states. Pero, yun, balance lang naman po ako. Sinasabi ko yung magaganda at saka mga pangit, lalong-lalo na dito sa California. Sinasabi ko na maraming homeless, maraming crime. So, maraming kaguluhan din dito. At mataas ang cost of living. So, hindi paraiso, hindi perfect lugar ito, no? Same din sa iba-ibang states, guys. So, may pros and cons. Ang idea ko lang, guys, ang intention ko is to educate yung mga kapwa ko nurses, yung pamilya nila na nagpaplanong pumunta po dito, no? So, yung reality lang, guys, kasi mahirap kung puro positive lang, di ba? Yung babanggitin ko, ito, ganda, malaking sahod, pero kumusta yung cost of living? Parang ganun. Kumusta yung crime? Kumusta yung homelessness? Oh, maganda yung weather dyan. May ano din, di ba? May earthquakes, may sumasamba din, may mga baha, may nag-i-snow din sa ibang areas. So, kailangan maging transparent po ako bilang isang YouTuber or nag-share ng mga videos or ideas about sa California. So, yun lang po, guys. I'm sorry sa mga na-offend ko and hindi ko po intention po yun. So, yun lang po, guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye!